magandang araw mga kadiskarte. Kumusta na kayong lahat dyan? Ngayon, samahan nyo ako kakabit ako ng chamber ng aking kalan. Tuturo ko sa inyo kung paano ko gawin. Bale, ito yung aking chamber ng aking kalan. At ito naman yung kaha. Ayan. Bali, nilagyan ko na siya ng mga bracing sa loob. Ayan. Para matibay siya. Bali, itong kanyang flat bar, tagos siya dito. Kaya dito ikakabit yung pinakapatungan ng gatong. Dito siya nakakabit. Pero ngayon, ang tuturo ko ngayon yung pagkabit ng chamber. Para sa mga baguhan, pwede nyong sundan ito. Unang-una, yung paggawa ng chamber, kailangan pantay yung ibabaw. Tapos yung pagkabit nitong tubo, ito yung tubo na daluyan ng hangin. Dito nakakabit yung blower sa dulo. Ngayon kailangan, pag nagagawa nito, pagkabit nitong tubo, kailangan naka-level. Kaganyan siya. Kaya kailangan pantay ito para hindi sumablay yung pag-level mo. Pwede mong, pag itinaob mong ganon, pag nag-welding nito, kailangan parehas ang distansya dito. Tsaka dito sa puno para level. Kasi pag hindi siya level, pag nagkabit ka dito sa kahan niya, medyo mahihirapan ka mag-level nito, tsaka pagpantay dito sa babaw. Kasi kailangan itong labi nito nakapantay siya dito. Kaya kailangan umpisa pa lang, perfect na yung pagsukat. Ang taas nito, itong chamber, 3 inches. Kaya pag nagkabit nitong mga bracing dito, susukatin din siya na kailangan nakatugma siya dito sa katawan niya, sa ilalim. Hindi siya kakapos. Yan ang pagsukat para matibay siya. Kaya sundan lang yung aking diskarte. Ngayon, dahil itong kanyang tubo, mahaba siya, pag ikinabit na siya dito, lampas siya dito, kasi kailangan tagos siya dito sa siding niya. Kaya may hirapan sentro dyan ng butas, yung nakalabel dito, yung label nitong tubo, itong chamber. Dahil pag inilapat mo siya dyan, nakalampas siya. Yan. Pag inilugar mo siya dito, dahil dito sa nakalugar na to, nakalampas siya. Kaya ang technique dito, pagsukat ng level nitong chamber, na papantay yung labi niya, papantay dito, itataob lang sa isang pantay na lugar. Ayan, ititihaya siya. Kailangan pantay yung paglalagyan. Tapos ito, itataob sa lapag. Yan. Isisintro siya dyan. Yan. Sisintro lang sa pagitan dito. Ang kinukuha kasi dyan yung level ng tubo. Na pag nilagay siya dito sa loob, perfect siya dito. Ayan. Ayan siya. Ngayon, bubutasan na natin para may salpak na natin yung chamber.
Itong ating chamber, may butas siya dito. Tapat nitong tubo. Yan. Mula dito sa pinakasahig niya, ang taas niya, 1 inch lang ang taas niya. Itong tubo na to, ito yung sasalpakan ng dadaanan ng gatong. Ayan. Gaganon siya dyan. Papasok siya dyan. Ayan. Hindi pwedeng habaan sa loob. Kasi pag hinabaan sa loob, mahirap linisin pag napuno na siya ng carbon. Kasi pag nasunog yan ang carbon, tumitigas dito sa loob, sa dulo ng tubo, nagbabara. Kaya yan ang problema pag mahaba. Ngayon, pag maiksi lang siya, pwede naman siyang magbara din yung dulo, pero madaling linisin, pwedeng sungkitin. Itong ating copper tube, kaya medyo baluktot siya. Ang purpose nito, para ang usok hindi dadaan dito. Kung may usok man, hindi pupunta sa imbudo. Kasi itong baluktot na to, pag napuno ito ng langis, matatraf na yung usok. Kaya mayroong ganito. Kasi pag tuwid lang siya, diretso ang usok. Lalabas sa may imbudo, sa may tangke ng langis. Kaya pangit. Kasi ang usok nito, habang malamig ito, dito sa dadaan, kahit na wala kang makitang usok sa chamber, dito sa loob, pero ang usok, na may makikita kang usok na pupunta sa may imbudo ng langis, sa may tangke. Kaya napakahalaga nito na mayroong ganito. Kung sakali man di maiwasan magbara, sa katagalan niya, pwede naman tanggal-tanggal lang ito. Madali lang siyang tanggalin. Singawan sa gilid. Parang design na rin. Bali double purpose siya. At ganun din itong butas dito. Kaya medyo maluwag siya, malaki. Ang purpose nito, para yung init, pag may chamber na siya, malaki ang space dito, nalalabasan ng init. Ngayon, hindi naman pangit tingnan yan pagka mayroon ng pagkumpleto na siya, mayroon ng takip, may takip ang chamber, at saka may patungan na ng kaldero. Okay lang naman siya. Ayan, bali itong brace niya sa loob. Dito na iipit yung ating chamber. Tapos i-welding natin. Ayan. Ayan na siya. Maganda yung pagkakabit. Ngayon, i-welding na lang siya dito, kabilaan, para tumibay siya. Ayan. Bali, itong labi niya, papantay siya dito. Ngayon, yung kanyang takip, pag kinabit na yung takip, ito, ganito. Halimbawa, nakakabit na siyang ganon, mataas siya eh. Pero ang labi nito, pantay siya dito sa ibabaw. Ngayon, pag kinabitan siya ng takip, tataas siya. Ngayon, ang mag-a-adjust niyan, yung patungan na ng kaldero. Kaya dyan sa mga iba dyan na gustong mag-order nitong takip, pinapayo ko na
siguro kung bumili kayo nito, kailangan wala pa kayong kalan kasi ito ang susukatan. Kasi kung meron na kayong kalan tapos bibili kayo nito, hindi rin ninyo magagamit kasi hindi kasukat dito. Hindi kaparehas ng gawa ko, yung gawa ninyo na pag ikinabit ang takip, swak na swak. Kasi baka yung gawa nyong kalan, pag ikinabit ito, may tatamaan na bakal dito sa gilid. Hindi rin ito magagamit. Tapos, mababa ang patungan ng kaldero, sasayad na ang takip pag huli na ito. Kaya kailangan pag bumili kayo nito, gagawa pa lang ng kalan para ito ang susukatan. Pero kung kalan na galing sa akin, katulad nitong mga gawa ko na mayroon ng takip, pwedeng bumili na swak din sa paglalagyan nito. Maliban na lang yung mga una kong ginawa, yung una kong naibinta na wala pang takip. Hindi rin ito pwede itakip kasi iba ang pagkagawa ko noon. Pero itong mga sumunod na gawa ko, na mga naibinta ko na may takip, pag nasira ang takip, pwede silang bumili uli ng takip. Swak na swak yan dito kasi isang sukat nito. Ganyan. Kaya maraming nag-order dyan na hindi rin ninyo magagamit yan pag may kalan na kayo kasi hindi magkaparehas ang sukat. Sayang lang ang bilhin nyo. Kahit magkaparehas ang laki, ang bilog, hindi may sasalpak kasi tatama na sa kaldero yan. Tumaas kasi ito. Makapal ang takip. 2 inches ang kapal nito. Ayan. So nga pala, sa mga nagtatanong kung ano yung pangalan ko sa Lazada, i-type nyo lang yung Madiskarteng Eder Shop. Huwag lang kalilimutan yung shop. Lilitaw doon yung aking kalan. Para sa mga naghihintay ng kalan, yung mga naubusan, maraming nagtatanong kung kailan magkakaroon sa Lazada. Mga kalagitnaan siguro ng October. Kasi kasalukuyan ko palang ginagawa ngayon. Mga nagtatanong sa presyo ng kalan natin, tingnan nyo na lang sa Lazada pag gusto nyong umorder. Kasi depende yan sa layo ng dinideliveran nila. Kaya silang nakakapagbigay ng kabuoang presyo ng kalan. Ayan, pansinin nyo, sentrong-sentro yung kanyang chamber. Kasi, kinakailangan na laging nasa tamang sukat. Halimbawa, pag gumawa kayo nito, magbutas kayo, kailangan perfect yung kanyang pagkasentro. Nasa gitna talaga dito sa mga ganito. Yan, para parehas ang sukat. Para pag nagkabit ng brace sa loob, itong brace na sasalpakan ng chamber, isisentro lang siya dito sa kaha. Yan. Kahit hindi mo na intindihin itong butas kung nakasentro yung ikinabit mo na brace, basta't isentro mo lang siya dito sa pagitan na to. Pag puro tama ang sukat niyan, pati dito sa kabila, dito, kailangan nakasentro lagi. Pag puro tama ang sukat niyan, kabit ka na lang ng kabit, perfect yan. Pero kung yung unang kabit mo tabingi, doon ka mahihirapan mag-ayos para mag-sentro kasi lahat ng susunod na ikakabit, puro may error na. Kaya para sa mga baguhan, pag gagawa kayo, kailangan sa una pa lang, ipe-perfect na yung sukat. Para yung mga susunod na ikakabit, hindi na mahirap ikabit. Puro perfect din.
Tip ko lang ito sa mga gumagawa kasi yung iba, gawa lang ng gawa, hindi iniintindi yung mga susunod na ikakabit. Kaya nagkakaroon ng problema. Sana makatulong ako sa mga gumagawa dyan na gustong magkaroon ng karagdagang kaalaman. Ngayon na i-welding na natin yung chamber, na i-fix na natin. Ito nang ikakabit natin, yung daluyan ng gatong. Ngayon dito, patatagusin siya dito. Yan, patatagusin siya dito. Ngayon magbabaray na tayo. Ayan, napakadali lang ikabit. Ayan siya. Dali lang ikabit. Ngayon, pag gustong tanggalin, halimbawa nagbara siya, na disgrasyang nagbara sa katagalan ng gamit, pwede lang siyang hugutin ulit. I-atras lang siya. Ayan. Oh, i-atras lang siya. Madali lang siyang tanggalin. Madali lang ikabit. Ganyan ang loob niya. Matibay ang pagkakabit ng chamber. Okay, hanggang dito na lang muna tayo. Gusto ko lang kasi ipakita kung paano ko ikabit ang chamber. Palagi lang mag-subscribe. Pindutin nyo yung all para lahat ng vlog ko makikita nyo. Lagi lang mag-like at i-share nyo na rin para makita ng inyong mga kaibigan yung ating kalan. Baka magustuhan nila. Okay, ingat tayong lahat. Bye-bye.